And ayan po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon, nagagalak, nagamitin ng Panginoon sa umagang ito, sa araw na ito. And before we start, I want to honor the house of the Lord, to our bishop, to the leadership of this church, sa mga ministry po ng church na ito. We thank you for your sacrifice sa buhay ng bawat isa sa atin. And before we start po ulit, I want to introduce myself. Ako po si Erica Santiago, kung tawagin po ay Ate Erica. Ako po ay bunga at parte ng EECMYM. Ako po ay kabilang sa binigyan ng Panginoon ng honor and privilege to lead EECMYM or yung kabataan nga po ng ating simbahan. At sa oras na to, muli nagpapasalamat ako sa Lord dahil binigyan niya ako ng pagkakataon to be here. And it's my greatest joy and blessing na ibahagi yung salita ng Panginoon. Sige nga, pakitanong yung katabi mo, handa ka na ba sa mensahe ngayong umaga? And I'm so excited po na i-share yung message na to sa bawat isa sa atin dahil naniniwala po ako na yung mensaheng ito ay hindi lang para individually, para sa atin. Ito pong mensahe na to ay sana mangusap sa atin, patungo sa ating tahanan, patungo sa ating pamilya, at patungo sa henerasyon na binubuo ng bawat isa sa atin. And now, we are down sa second topic po natin sa series natin. Alam niyo po ba na nasa series tayo? Tayo po ay nasa series ng Anatomy of Love. Sige nga po pakisabi, Anatomy of Love. Dahil po February, Love Month po ngayon, nag-decide po ang mga pastors na magkaroon ng series entitled Anatomy of Love. Ito po ay exploration natin sa salitang pag-ibig at iba't ibang bahagi nito. Naaalala niyo po ba dati, nung elementary kayo, nung high school, nung college, pinag-aralan po ng bawat isa yung anatomy of the human body. Natatandaan niyo po ba? Kung saan hinati-hati po natin yung parte ng mga katawan natin para mas maintindihan po natin yung parte na ito at maintindihan po natin yung function nito sa buhay ng bawat isa sa atin. At gayon din po yung anatomy of love. Ginawa po ito para mas maintindihan po natin yung pag-ibig ng Diyos, yung iba't ibang level ng pag-ibig at kung paano natin dapat lakaran yung salitang pag-ibig. Ano nga ba yung bumubuo sa tunay na pag-ibig? At paano nga po ba dapat natin ipamuhay ang pag-ibig ng naaayon sa pag-ibig ng Diyos? And last week, naalala niyo po ba yung topic natin? Sino po nakakaalala? Sige po, ano yung topic natin last week? Diyos ko, mahal ako. Which is, we talk about agape. Agape po is the highest and purest form of love. Ito po yung pag-ibig na Diyos lamang yung kayang magbigay. Isang pag-ibig na kailanman hindi nakabatay kung sino tayo o kung ano yung nagawa mo. Ito po yung pag-ibig na hindi naghahanap ng kapalit. Hindi kailanman nauubos. Hindi bumibigay, pero nagbibigay buhay. Amen. Mga kapatid, ito po yung walang kondisyong pag-ibig ng Panginoon. Konting recap lang po tayo. Ito po yung pag-ibig na pinakita niya sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. At dahil po sa pag-ibig na ito, kaya mong magmahal. Dahil po sa pag-ibig na ito, kaya mong umibig ng totoo sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Bakit? Dahil una po niya tayong minahal. This is the love that changes everything. Ito yung dahilan kung bakit kaya mong magpatawad. Ito yung pag-ibig na dahilan kung bakit kaya mong magbigay. Bakit kaya mong umunawa. At magmahal ng higit sa kakayahan mo. Magmahal sa higit sa nakikita mo. Because God Himself allowed you to receive this love first. At ngayong linggo, mas lalo po nating himayin at bigyan ng kahulugan yung salitang pag-ibig. Handa na po ba kayong mas maunawaan yung isa pang pag-ibig na pag-aaralan natin sa series na to? Sige nga po, pakisabi sa katabi mo, huwag kang matutulog. Para sa atin yung mensahe na to. Again, last week we talked about the love of Jesus and now let us discover yung pag-ibig na gusto niyang gawin natin sa pag-ibig na binigay niya. And we have to reflect it in our lives. Sabi po sa Deuteronomy 6:5, sige po,
Sabay-sabay po nating basahin. Wala pa pala, ako na lang. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Sabi, mahalin ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and you walk along the road. When you lie down and when you get up, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on door frames of your houses and on your gates. Sabi doon, mahalin si Kristo ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. And we have to keep these commandments. Sabi doon, kapag nagsasalita ka, pag naglalakad ka, paghihiga ka, pagtatayo ka, lahat ng gagawin mo, mga kapatid, we have to remember and we have to love Jesus. Kasi gusto po niya na mahalin natin siya, hindi kalahati. Hindi 1/4. Sabi doon, buong buo. Walang labis, walang kulang. Dahil sabi doon, lahat ng meron tayo, all that you've got, we have to love Jesus. At kapag po pinili nating mahalin siya, hindi po pwedeng hanggang salita lang. Dapat po nakikita sa atin yung pag-ibig na ito. Hindi mo lang tinatanggap, kung hindi ipinapasa, ipinapamuhay at binabahagi sa iba. Sabi doon, talk them on your children. Ibig sabihin, yung pag-ibig na to hindi mo kailangan sarilinin. Yung pag-ibig na to kailangan mong ibahagi sa ibang tao. Ito dapat yung dinedeclare mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa mga tao sa paligid mo, sa simbahan mo. Sabihin mo to sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga kapatid mo, sa anak mo, sa magulang mo, kahit parang minsan, hindi nila naiintindihan. Kahit parang minsan hindi sila nakikinig. Madalas ayaw nilang isipin yung mga sinasabi natin. Sabihin mo pa rin. Magtanim ka pa rin. Iluhod mo pa rin sa panalangin. Ipakita mo pa din, i-reflect mo pa din sa kilos mo. Dahil yung pag-ibig nito, again, hindi para itago mo at hindi ginawa ng Diyos para sa'yo, kung hindi para sa ating lahat. Kaya kung una mong naramdaman yung pag-ibig na to, you have the responsibility to share this with other people. Amen? Pero minsan ito yung masakit na realidad. Mas mabilis pa tayong magkalat ng kwento ng iba, ng mga fake news, kesa sa pag-ibig ni Jesus. Pero sana sa umagang ito, this is your moment. Sabihin mo sa katabi mo, moment mo na to. Let's change the narrative. Baguhin mo na yung kwento. Maging daluyan ka hindi ng chismis. Maging daluyan ka ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi lang para dito sa mundo, kung hindi para kay Kristo. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi ito po yung utos niya sa atin. At pinakamahalagang gawin sa buhay natin, ang sumunod kay Kristo. Pero again, magagawa lang natin yung bagay na yon bilang isang individual at bilang isang pamilya kapag po naiintindihan natin yung tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga kapatid, you are called not just to receive the love of Jesus, but to reflect it to other people, lalong-lalo na sa pamilya mo, lalong-lalo na sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa magulang mo. Ito din po yung dahilan bakit nauna nating pag-aralan yung agape. Dahil doon po sa pag-ibig ng Diyos, magsisimula yung pag-ibig na ibibigay natin sa tahanan natin. Sabi nga ni Bishop last week, kanino mo kukunin yung pag-ibig na ibinibigay mo kung hindi ka konektado sa Diyos na mismong nagbibigay ng pag-ibig at mismong kahulugan ng pag-ibig? And now, para po sa ating pangalawang topic sa series na ito, it is entitled, Pamilya Ko, Mahal Ko. Sabay-sabay nga po tayo. Ang pag-ibig po na yan ay tinatawag nating storge. Storge means the love that binds within the family. Again, last week po we talked about agape, the unconditional love of Jesus. Ngayon po we talk about storge, means the love that binds within the family. At alam niyo po ba na ang bawat pamilya ay mahalaga sa ating Panginoon?
Mga kapatid, family is the basic unit of society. Ito po yung pinakapayak, pinakamaliit na unit ng lipunan. Pero oo nga po, ito yung pinakamaliit. Pero alam niyo po ba na ang pamilya din ang pinakamahalagang unit ng isang lipunan? Dahil po pamilya ang pundasyon natin sa lahat ng bagay. Dito hinuhubog yung character mo. Dito hinuhubog yung paniniwala mo, yung pangarap mo. Dito po tayo unang natututong magmahal, magkaisa, magpatawad, at lumaban sa buhay na ito. Dito po tayo nangarap at bumubuo ng kinabukasan. Kaya naniniwala po ba kayo that our family is always under on attack? Our family is always in danger dahil alam po ng kaaway na kapag pamilya ang kanyang winasak at pinaghiwa-hiwalay, hindi lang po isang individual yung binabagsak niya. Alam po niya na pag pamilya ang winasak niya, maaaring isang henerasyon at maaaring isang bansa ang kaya niyang ibagsak. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit pamilya ang laging tina-target? Bakit laging may pagsubok po sa relationship ng husband and wife? Bakit laging may pagsubok sa relationship ng magulang sa anak at ng anak sa magulang at ng mga magkakapatid? Dahil alam po ng kaaway, again, kapag sira ang pamilya, madali na lang po niya sirain tayo individually. Amen po ba? Kasi po, doble at triple ang gawa ng kaaway para po wasakin ng pamilya. Walang tigil yan, walang pahinga, dahil pumarito po yan ang kaaway para manira. At minsan po hindi na natin namamalayan na unti-unti na tayong nadadala sa bagay na yon. Kaya bilang mga Kristiyano na tunay na nagmamahal kay Kristo, hindi po tayo pwedeng magpabaya. Kailangan po nating ilaban yung pamilya natin. At bakit po mahalaga ang pundasyon? Sabi po nung kaibigan ko na marunong magtayo ng mga bahay, sabi niya, ang pinakaunang tinitignan at pinakaunang pinag-aaralan, isa sa mga una ay yung pundasyon. Kasi kahit gaano kaganda yung bahay, kahit gaano kaganda yung bubong, kung mahina yung pundasyon, isang malakas lang na lindol, isang malakas lang na bagyo, guguhurin yung bahay na yon. Kaya sobrang importante po na siguradong matibay ang foundation ng isang pamilya. At sino ba ang foundation ng isang pamilya? Ito po ay una ang Diyos. Pangalawa, ang mag-asawa na nagdesisyon umibig at bumuo ng isang pamilya. Kaya naman po unang puntos, mabilis lang po ako. Unang puntos, nasa akin pala to. Parent-God relationship. Sabay-sabay nga po tayo. Sabi sa Malakay 2:15, hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu para maging Kanya? At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niya kayong magkaroon ng mga anak na maka-Diyos. Again, this is the purpose bakit po kayo nagkaisa. Para po mag-produce kayo ng mga anak na maka-Diyos. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa babaeng pinakasalan ninyo noong inyong kabataan. Isa po sa layunin ng Diyos sa mag-asawa ay hindi lang po para may kasama kayo na magkape sa umaga. Hindi lang po para may kaduwit po kayo sa videoke. Hindi lang po dapat may kadate kayo tuwing Valentine's. Kundi para magsama kayo sa paglakad sa pananampalataya at pagtataguyod ng isang tahanang umiibig sa Panginoon. Kasi isipin po natin, what is the purpose? Bakit po pinag-isa kayo ng Diyos? Para lang bang patunayan na may forever? Tanong mga kung nandiyan po yung asawa niya, tanong mga may forever ba? Wala daw. Para lang bang may kasama kayong magbayad ng bills? O ikaw dito sa Meralco, ako dito sa internet. Doon ka sa tuition fee, ako sa mga baon. Para lang ba sa ganon? Para lang bang may kasama kang magpatayo ng bahay? Para lang ba may i-post ka sa social media? Hindi. Pinagsama kayo para bumuo ng isang pamilya na magbibigay ng kadakilaan at pag-ibig sa Panginoon. At para magpalaki ng mga anak na hindi lang cute, hindi lang maganda, hindi lang pogi, hindi lang mana sa inyo, kung hindi anak na maka-Diyos na may takot sa Kanya. Dahil ang tunay na pagmamahal,
may pananampalataya. Pakisabi nga sa katabi mo, ang tunay na pagmamahal may pananampalataya. Hindi lang sa panahon ng saya, kundi lalo na po sa gitna ng pagsubok. Kaya po ilaban natin yung pamilya natin. Huwag po nating sirain yung pamilya natin dahil sa tukso, sa sama ng loob, dahil sa social media. Ang dami pong kumakalat ngayon, ang dami nakakaranas ng broken family. Huwag po nating hayaan ng dahil sa mga bagay na ito ay yung disenyo ng Panginoon para sa isang pamilya ay masira. Amen po ba? Maraming relasyon ang nasisira, pero hindi ibig sabihin nun, wala ng pag-asa. Again, mga mag-asawa, ipaglaban niyo po yung pamilya niyo. Hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa, kung hindi sa panalangin at sa pananampalataya. Dahil kahit kailan, hindi sumuko ang Diyos sa'yo, kaya wag mo rin susukuan yung pamilya mo. At sa mga single po dyan, taas kamay. Huwag magmadali. Piliin po natin yung taong, again, hindi lang pang forever, hindi lang pang relationship goals, hindi lang pogi, hindi lang maganda, kundi pang habang buhay nating makakasama sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang tunay na matibay na relasyon, hindi lang po yan nabubuo sa kung ano paman, kung hindi sa pananampalataya. Kaya again, magpatawad po tayo, umiwas po tayo, magmahal po tayo, at higit po sa lahat, ilagay po natin ang ating Panginoon sa center ng kahit anumang relationship na meron tayo, lalong-lalo na sa ating tahanan. Dahil kapag po ang Diyos ang pundasyon, kahit anong bagyo, kahit anong lindol ang pumunta sa pamilya nyo, mananatili kayong nakatayo dahil si Lord ang kasama ng bawat isa sa inyo. At ito din po yung panawagan sa inyo mga mag-asawa, sa inyo mga magulang. Ito po ay galing sa salita ng Panginoon na magmula po sa inyo yung katotohanan at pag-ibig na nagbubunga po ng anak na maka-Diyos. At paano po tayo lalakad dito? Kanina pa po natin sinasabi, kailangan nating magpatuloy sa pananampalataya. Bakit po? At bakit po natin kailangan ayusin? Kailangan po natin ayusin yung relasyon natin sa Panginoon dahil mga magulang, mga mag-asawa, hindi po natin maibibigay yung wala sa atin. Hindi po natin maituturo yung hindi po natin isinasabuhay. Kaya bago po natin asahan yung asawa natin o yung mga anak natin na lumakad sa tamang landas, tayo po mismo, ikaw po mismo, kayo po mismo, bilang individual at bilang mag-asawa ang magsimula nito bilang pundasyon ng inyong pamilya. Mga magulang, kayo po ang dapat unang bumababad sa presensya ng Diyos bago yung mga anak nyo. Hindi lang po sapat na kilala natin si Jesus that we go here Sunday after Sunday. Kailangan po maranasan natin, sundin natin at isabuhay natin yung pag-ibig na ito ng Panginoon. Dahil kung nais po nating magpalaki ng mga anak at maglagay ng henerasyon na may takot sa Diyos, kailangan po nilang makita yon sa buhay ng bawat isa sa atin. Maging mga magulang na hindi lang nagbibigay ng pangaral, kung hindi nagbibigay ng halimbawa. Maging mga magulang at mag-asawa na hindi lang nag-uutos, kung hindi nangunguna sa pananampalataya. Dahil kung nais po nating magpalaki ng mga anak na maka-Diyos, kailangan pong makita nila individually sa atin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Hindi po para iidolo tayo, hindi po para ma-amaze po sila sa gagawin natin, kung hindi po para ipasa sa kanila kung paano tunay na magmahal at paano tunay na umibig. Nang hindi lang po nila maipasa yun sa sarili nila, kung hindi maipasa po nila yun sa pamilyang gagawin nila, at sa pamilya pang gagawin nila, at sa susunod na generation. We are doing this not just for ourselves, we are doing this for the next generation. At bakit po natin ito gagawin? Dahil ito po yung gusto ng Diyos, at ito po yung tama. Hindi po ito isang option lang. Ito po ay isang responsibility na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon the moment we decide to build a family. Kaya ang pagiging isang maka-Diyos na magulang ay hindi lang tungkol sa kasalukuyan. Ito po ay paghahanda sa future.
Kapag ngayon pa lang, tinanim na po natin sa bawat anak natin ang pundasyon ng pananampalataya, lalo na sa pamilya natin, hindi lang po anak yung makikinabang nito, maging yung mga tao sa paligid nila. At kung sakali man po na dumating yung matinding pagsubok sa pamilya nyo, kagaya ng hiwa-hiwalay na pamilya, sirang pamilya, naglalaban-laban na pamilya, huwag nyo pong isipin na yung message na to ay hindi para sa inyo. Dahil sabi po sa 1 Corinthians 7:20, manatili ang bawat isa sa kalagayan ng siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba'y isang alipin ng tawagin ka ng Diyos? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. Mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay, nang kayo'y tawagin, manatili kayong kasama roon ng Diyos. Sabi po kanina, mangyayari ang broken family. Dahil yan po ang tinatrabaho ng kaaway. Kasi believe me, hindi po interesado ang kaaway sa kung ano paman. Interesado po yan na sirain ang bawat isa sa atin. At kung dumating man po sa punto na maranasan mo ito, nararanasan mo itong bagay na ito, itong brokenness na ito, I know how painful it is. I know gaano kahirap ilaban yung bagay na yan. Lalo na pag hindi mo na nakikitaan ng pag-asa. And I am blessed po na hindi makaranas ng broken family. But my mom, I think, at the age of 2, naghiwalay na po yung parents niya. And I know paano silang magkakapatid, paano silang, yung relationship nila ay naapektuhan sa bawat isa. Paano sila nagkawatak-watak at naghiwalay. Kaya naman po pinangako niya sa sarili niya na siya na yung huling tao na makakaranas ng broken family sa pamilya namin. And we are blessed na mga anak niya na maramdaman ang buong pamilya sa tahanan namin. Again, mahirap po ito. Ang daming tanong, ang daming takot, ang daming sugat na dala yung isang bagay nito, yung bagay na ito. Pero ito po yung katotohanan. Maranasan man po natin ito, sana mas lumapit tayo at mas tumakbo tayo sa tatay natin sa langit. Kasi po, walang ibang makakapuno sa kakulangan mo. Walang tao, walang relasyon, walang material na bagay, at walang kayamanan sa mundong ito ang makakapagbuo sa sirang bahagi ng puso natin. Di ba sinubukan na natin maraming beses na kung ano-ano yung kinuhanan natin ng pag-ibig, pero laging may kulang, laging may puwang na hindi mapunan. Dahil isang pangalan lang naman po yung kayang magbuo sa'yo. And it is Jesus. Siya lang yung kayang magpuno ng bagay na wala sa'yo. Siya lang yung may kapangyarihan to heal everything. Siya lang yung kayang gawing buo yung minsan ng wasak. Siya lang yung makapagbibigay ng pag-ibig na hindi nagkukulang, hindi nagbabago, at hindi ka iiwan. Oo, iiwan ka ng mundo, iiwan ka ng kaibigan mo, maging pamilya mo, posibleng iwan ka, pero may isang Diyos na hindi ka iiwan. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Dahil naniniwala po ako, God is not yet done with our families. Second point po, sabi sa Psalms, second point, parent-child relationship, sabi po sa Psalms 127:3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pinagpalang mayroong galak. Mga minamahal po naming magulang, may tanong po ako sa inyo. Paano po ba natin nakikita yung anak natin? Sila po ba ay reklamo o regalo? Pagpapalo o pagpapala? Kalungkutan o kagalakan? Kahihiyan o karangalan? Disgrasya o grasya? Sa dami po ng pagsubok sa buhay na ito, minsan hindi na po natin namamalayan na baka po mas napapansin na natin yung kahinaan ng ating mga anak kaysa po sa potential nila. Kasi minsan po may zoom-in effect na po yung pagkakamali nila kaysa sa ginagawa nila. Ano po ba yung madalas nating ideklara sa kanila? Ang tamad-tamad mo. Late ka nang gumising. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Wala ka nang makakating sa buhay. Hanggang dyan ka na lang. Is that what we declare to our children?
Kasi po, minsan yung mga simpleng naiintindihan kita, naniniwala ako sa iyo, maaaring yun po yung tulay para mas maabot po nila yung pinakamataas na potential nila. Sa halip po na puro po na, subukan po nating palitan yung bagay na ito ng encouragement at declaration from God. Dahil naniniwala po ako, tayo po ay binigay ng Diyos sa ating mga anak para po maging pagpapala sa kanila. Oo, alam po natin, madaming pagkukulang ang ating mga anak. Mga anak, lahat po tayo anak, madami po bang pagkukulang? Alam na alam po natin yan, matigas ang ulo, pasaway, hindi nakikinig, gumagawa ng kung ano-anong desisyon ng hindi pinag-iisipan, tapos lahat iaasa sa magulang. Pero mga magulang, hindi po ba ang sabi ng Diyos, ang ating mga anak po ay kaloob niya? Sila po ay hindi perpekto, pero sila po ay mahalaga. Hindi po sila laging tama, pero lahat po sila may pag-asa. Hindi po sila pabigat, sila po ay biyaya. Kaya nga po lagi nating sinasabi, dapat dinedeclare natin yung mga mabubuting bagay sa kanila. Matalino ka, mabuti kang anak, kahit hindi minsan. May magagawa kang dakila. Pogi ka, maganda ka, i-declare mo nang i-declare. Dahil that declaration will never be in vain. Naniniwala ako makikinig ang Panginoon at unti-unting babaguhin yung puso ng mga anak natin. Opo, matagal, mahirap. Pero hindi po yan masasayang. At ngayong araw po na ito, subukan po nating tanungin yung sarili natin, ano ba yung dinedeclare ko sa aking mga anak? Binibigyan ko ba sila ng buhay sa pamamagitan ng mga salita o binibigyan ko sila ng discouragement? At tandaan po natin, kung ang Diyos mismo ang nagsabing sila ay biyaya, at sino tayo para diktahan na sila ay hindi? At ito po yung dapat gawin ng mga magulang. Sabay-sabay po nating Ayan, sabay-sabay po nating basahin. Next po, ito po yung dapat gawin. Mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong papagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Dati pag nakikita ko to sa mga preaching, pinipicturean ko agad. Tapos isesend ko sa GC namin. Mga anak, ayan po yung sinabi sa ating mga magulang. Nung binabasa ko po ito, parang gusto ko pang lagyan. Mga magulang, huwag niyong ipagkait ang GCash sa inyong mga anak. Amen. Pero mamaya, tayo naman ang gigisahin, mga anak. Ang ibig sabihin po, huwag puro sermon. Huwag din naman po puro lambing. Sabi po dito, dapat balanse lang. Para tayong nagluluto, kung puro alat, hindi po masarap. Kung puro tamis, baka magka-diabetes po. Dapat tamang timpla lang. Tamang disiplina lang na may kasamang pag-ibig at aral na may kasamang pag-unawa. Amen po ba, mga magulang? Tandaan po natin, hindi tayo ang dapat maging dahilan ng sugat sa kanilang puso. Kundi tayo po ang maging dahilan kung bakit sila lalakas, kung bakit sila tatatag, at bakit sila lalapit sa Panginoon. Kaya naman po mga magulang, makita sana sa atin yung pag-ibig na may kasamang disiplina. Sabi po sa 2 Corinthians 12:14, ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. Mga magulang, malaking pribilehiyo po, privilege and responsibility ang ipinagkatiwala po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Na maging tagapagtaguyod ng ating mga anak. At hindi lang po dahil nais niya tayong pahirapan, kung hindi dahil nais po niyang iparana sa atin yung wagas na pagmamahal niya through us na ipapasa po natin sa mga anak natin. Kaya naman po minsan, alam po naming mga anak na napapagod kayo, nahihirapan kayo, pero tandaan niyo po na yung pagsisikap niyo, yung pag-iimpok niyo at yung pag-aalaga niyo sa mga anak niyong ito ay hindi masasayang, lalong-lalo na sa paningin ng Panginoon.
Ginagawa din po natin ito, hindi lang dahil ito yung utos ng Diyos sa atin, kung hindi po ito yung paraan natin ng pagpapahalaga ng pag-ibig dun sa mga tao na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya po patuloy tayong magtiwala na sa bawat hakbang natin para sa ating mga anak, kasama natin ang Diyos at siya yung tunay na nagtataguyod at nagpapala sa ating pamilya. Sige nga po, palakpakan natin buhay ng bawat magulang sa oras na ito. And let's appreciate them. Ngayon po, last na puntos na po. Child-parent relationship. Sabi po sa Ephesians 6:1-3, mga anak, tayo na to. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Sabi sa Colossians 3:20, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakakalugod sa Panginoon. Mga anak, minsan ang hirap pong sundin ng mga magulang. Amen. Ang dami nilang binibilin, ang daming sinasabi, ang daming inuutos, ang daming bawal. May mga oras na pakiramdam po natin, hindi nila tayo naiintindihan. Pero alam mo po ba, na darating yung araw, nagugustuhin mong marinig ulit yung boses nilang nagpapaalala sa'yo? Minsan, ang daling mainis kapag paulit-ulit po sila ng tinatanong, kung ano-ano po yung tinatanong sa atin na paulit-ulit na inuutos sa atin. Pero alam mo ba, darating ang panahon, nahahanapin mo yung tanong na yon, pero wala ka ng boses na maririnig. Minsan ang hirap sumunod sa utos nila, pero darating yung araw, nagugustuhin mong maiutos pa sila, pero wala nang mag-uutos. Mga anak, hindi habang buhay, kasama mo yung nanay mo at yung tatay mo. Hindi po habang buhay, nariyan sila para alagaan ka, para pagsabihan ka, para ipagluto ka, para ipagdasal ka. Darating po yung araw na ikaw naman yung maghahanap sa kanila pero wala ka nang makikita. Darating yung araw na ikaw naman yung maghahanap ng yakap nila pero wala ka nang mayayakap. Darating yung araw na gusto mong bumawi sa kanila sa lahat ng pinagpagudan nila pero wala ka nang babalikan. Dahil hindi po natin sila makakasama sa habang buhay. Kaya naman po mga anak, at naniniwala po ako lahat tayo minsan nang naging anak. Kaya habang nandito pa po sila, yakapin po natin sila. Habang nandito pa sila, iparamdam na natin yung pag-ibig sa kanila. Habang nandito pa sila, sundin po natin sila, igalang po natin sila. Yun na po yung gawin natin, sundin po natin yung utos nila. Dahil hindi mo alam kung kailan yung huling pagkakataon na kaya mo pang sundin yung magulang mo. At higit sa lahat, si Lord mismo ang nagsabi, may pagpapala sa pagsunod at may paggalang sa magulang. Mas magandang buhay, mas mahabang buhay, at mas pinagpalang buhay. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Again, mga anak, ngayon pa lamang, iparamdam na po natin yung tunay na pag-ibig sa kanila. Kung mahal mo sila, huwag mo silang sagutin ng pabalang. Kung mahal mo sila, huwag mo silang ipahiya. Ilag-ilag. Kung mahal mo sila, huwag mo silang bigyan ng sama ng loob. Dahil sila, hindi ka nila iniiwan nung mahina ka. Kaya huwag mo din silang iwan ngayon na kailangan ka nila. Kaya bago ka magreklamo, isipin mo muna yung pag-ibig na binigay nila sa'yo at ibalik natin the same love na binigay nila sa atin. Again, hindi po habang buhay kasama mo, yung nanay mo, yung tatay mo. At huwag mo nang hintayin yung panahon na puro sana na lang yung sasabihin mo. Sundin mo sila, igalang mo sila, mahalin mo sila habang may pagkakataon pa. Sige nga po muli, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay sa atin.
for our conclusion, sabi po sa 2 Timothy 5:8, sige po sabay-sabay nating basahin. Sabi nga po, family is our first ministry. Amen po ba? At magagawa lang natin silang mahalin at paglingkuran ng lubos kung malinaw at nararanasan po natin yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Una po sa lahat, mga kapatid, iluhod po natin yung pamilya natin. Sa bawat pagsubok na kakaharapin ng tahanan mo, sa bawat alitan, sa bawat lumuhod ka muna sa Panginoon bago ka lumaban dahil walang laban ang hindi mapagtatagumpayan kapag Diyos ang nanguna. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. At pagkatapos po natin silang ipanalangin, ipaglaban po natin sila sa buhay na ito. Huwag po natin nahahayaan na magtagumpay ang kaaway na wasakin ng pamilya natin. Huwag mo pong hahayaan na yung mundo yung magdikta kung paano dapat lumaki yung mga anak mo, paano dapat gumalaw yung tahanan nyo, paano dapat mahalin ang inyong pamilya. Dahil lahat po yan ay dapat nakaangkla lang sa pag-ibig ng Diyos. If you're running out of love, balik ka sa mismong pag-ibig para mula sa'yo mag-flow yung pag-ibig patungo sa tahanan mo. Again, this is your first ministry. Ang pinakamahalagang ministry na meron ka ay yung pamilya mo. Hindi yung simbahan, hindi yung trabaho mo, hindi yung mga kaibigan mo, hindi yung mission mo sa labas. Ang una mong responsibilidad bilang isang Kristiyano ay yung pamilya na ipinagkatiwala sa iyo. At kapag pamilya mo ay matibay sa pananampalataya, walang anumang gawa ng kaaway ang magtatagumpay sa inyo. At higit po sa lahat, dito po ako magtatapos. Hindi lang po ito para sa inyong mga anak. Hindi lang po ito para sa inyong mga magulang, nanay, tatay, anak. Hindi lang po ito para sa inyo. We are not just doing it for ourselves. We are doing it for the next generation. Alam niyo po ba, I think January 29 or January 30 po, 2 weeks ago, if I'm not mistaken po, nagkaroon po tayo ng prayer and fasting. At dito po mismo sa pulpitong ito, sinabi ni Kuya Eman, sabi po niya, yung mga bata pong nakikita natin sa simbahan, yung mga umiiyak, yung mga bigla na lang tumatakbo dito, yung minsan nagkakos ng distraction, dapat po hindi natin maliitin yung presensya ng mga bata na yun because they are the next generation. At hanga po ako sa mga magulang sa hirap po nila, sa mga anak nila. Nagkaroon po tayo ng prayer and fasting at dun mas naintindihan ko po kung bakit po mahalaga na dinadala sila sa lugaring ito. Dahil dun pa lamang po nagtatanim na tayo sa kanila. At bilang mga magulang po, mahalaga na magtanim tayo sa ating mga anak. Dahil ito po ay pagpapakumbaba na nagsasabi na, Lord, hindi ko kayang mag-isang palakihin to. Kaya bago lumaki yung anak ko, dadalhin ko na siya sa'yo. Bago pa siya matuto sa mundo, itatanim ko na siya sa presensya nyo. At alam niyo po ba ano yung matindi? Yung mga batang ito, na tumatakbo lang dyan. Again, they are the next generation na gagamitin ng Panginoon sa simbahang ito, sa pamilya nyo, sa bansang ito. Kaya naman mga pamilya, mga kapatid, mga magulang, maging matibay tayo sa pananampalataya. Kasi hindi lang natin to ginagawa sa present times. We are doing this para sa mga susunod sa atin. At naniniwala po ako, nandito tayong lahat ngayon dahil may isang tao sa pamilya natin noon na nagtanim ng matibay na pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. At ngayon inaani natin. And it is our responsibility na magtanim din para sa mga susunod na henerasyon. Muli palakpakan natin ang Panginoon.